Biblia, isang makapangyarihang aklat, ang salita ng Diyos. Ngunit paano nga ba napinsala ng isang nilalang na itatampok ko ngayong gabi dito sa Boy Patatas? Ang labo nun ah. Bulag yun eh. Guys, mga ka-shekels, magiging kayo sa scammer ah. Good night. Magandang gabi sa inyo mga ka-shekels. I'm back, Mr. Rotten. Alam niyo na kung saan ako mahilig. Ako sinipa. Intro ko yan eh. Ay, intro mo ba to? Oo, Sorry. intro ko yan eh. Ba't ba ano Bakit? ka? Diba? Mga shekels, magandang gabi muli ito sa Boy Patatas. At ngayon muli kami magbabahagi ng katatakutan at mga misteryo at mga kakilakilabot na mga kwento. At hindi natin papatagalin to. Tawagin natin si Master String Beans. String Beans, dito ka sa gitna. Diba tayo lahat? Ba, lagi may guesting ah. Ikaw naman lahat ng pati intro ko, inaano mo eh. Malay ko ba? Nauna ako nandito eh. Ang tagal nyo, naglalakad pa kayo dun eh. Eh, alam mo naman ako dun, nag-e-stage May pinuntahan ka pa kasi. Hindi, nag-e-stage ako dun. Nakakita ka lang ng ano eh. May kinontak na ba din? Hirap. Huwag naman ako itimbog. O hindi pa tayo, dapat nasa gitna ka ngayong araw na to. Oras mo to eh. Hindi, ako na. Okay na ako doon sa gitna. Sinabi. Ano bang kwento natin ngayon, Mr. String Beans? Ano ba to? Kwentong walang kwenta ba? Ano gusto nyo kwento? Kwentahan tayo, magkakwentahan. Yung kwento habang umuulan. Yan. Maambon na mga ka-shekels ngayon. Yung umuulan, kapiling ka ng Eraserhead. Oh, sarap. Mga magandang background natin ngayon ah. Nakikita nyo ba yung nasa likod? Malaking puno ng mangga. Oo nga eh. Wala na akong bunga. Wala, hindi natin mapakinabang. Yan. So ngayon sir, magsisimula tayo ngayon sa isang panibago na namang kakilakilabot na po. Labutan talaga kayo. Oo, ayun, sakto, may dumaan. Dagdag po sa eksena. So ngayon, bale, sige sir, pwede mo nang ibahagi yung ating magiging kwento. Kanina lang to na kwento sa akin ng kasamaan ko nung sa gayon is ano. Hiningi ko naman to ng abiso sa kanya. Katrabaho ko po ito. Nakausap ko naman siya, okay naman sa kanya. Actually, dalawang kwento pa nga gusto niyang ibahagi. Sa ngayon, ito muna tong bahay nila ng lipatan. Medyo creepy ang bahay nila eh. Hindi rin nasisinagan ng araw kasi parang yung bahay na yun, parang tulog ba? May iba ng mga bahay, di ba, yung madilim. Naalala mo yung bahay namin sir dati sa Manipis. No. Di ba kahit anong ilaw doon, napakadilim talaga. Di ba ilang ilaw din yun? Isa, kwarto. Ano yun, yung bahay na yun, piping saksi yun. Oo, ang dami natin. Oo, ang dami Maraming nagawa ano doon, doon. magic. Na ginawa, di ba? Dami magic doon, ginawa. Naging ano ko doon sir, guard. Oo, patalsika ng ano yun eh. Ng mga chinelas. Hirap. Sige lang mga Pero tawad. sir, bago mo simulan, kumbaga, yung location ng bahay, dito lang din sa Cavite City. Dalahikan lang to. Sa Dalahigan, Cavite City. Baka gusto nyo nito. Sarap. Tigil mo na yung tigil mo na yan. Oh, sige. Pakinggan natin yung kwento ni Mr. String Beans. Yung kwentong to sa kasama ko at ibahagi natin sa ano, babahagi natin para sa gayon. May bago na naman tayong scoop eh, no? Yeah. May bago na naman tayong nalaman ng alam ko. Yung bahay na to may masyadong actually isang mas lang ako nakapunta dito eh kasi yung nakapunta po ako dito nung naipag-pray ko yung mama niya kasakit kasi medyo malubanan po yung kalagayan ng mama niya. Doon ko first time nakita, nakatakot din. Kahit ako'y pumunta lang din. Nakatakot din palang bahay kapag sobrang maraming gamit. Ay, oo. Bago kulog. Lalo Isang yung kulog eh. mga gamit, yung mga antique. Oo, tsaka Bago hindi siya nasisinagan nga ng araw. Oo. Nakakatakot din pala sa ganung lugar. Kahit Yung, alam mo yung bahay na malamlam, yung wala masyadong liwanag sa loob. mas okay pa nga mga squatter eh. Di ba? Ay, Alam mo, oo. mga squatter, napaka matao dyan, di ba? Gustuin ko pa sa mga ganyan lugar eh. Pero pag yung lugar pala ng mga bahay, lalo pag mga ganun, up and down yun yung bahay na yun. Pero, Nakatakot nga yun. pero hindi na nawawala ng, Parang yung nasa harap ng bahay natin. hindi nawawala ng ano doon. Sinaga ng araw. Hindi nawawala ng kwento dun sa Ito, bahay. ang gabi ngayon eh. Sa bagay, tama ka. Maraming ano dun eh, maraming kwento sa bahay na to. Actually, ano pa lang sila tumitira, ilang taon pa lang sila nakatira.
Marami ng mga misteryo. Marami rin mga naririnig sila. Ano yung mga boses, Yung mga boses din. hiyaw, ganun. Mga anino. Ano yun? Tunay din pala yung part na yung sa lugar na to parang may mga nakatingin sa'yo. Mm. Oo, ngayong pagka... May experience mo yan. Oo naman, pagka may mga kunyari, may ginagawa ka, naglalakad-lakad ka. Tapos pagka medyo madilim yung daanan, Feeling nyo. feeling mo may Feeling nakatingin na sa inyo. Sa akin yung yung kapag kami ng Team Haunted Explorers nag-explore ng isang haunted, yun ang madalas ko nararamdaman. Parang may nakatingin sa'yo. Yung parang pag naglalakad kami, sumusunod sa'yo. Parang ganun ba? Maaari sigurong isip ko lang yun dahil nga nasa iba akong lugar, naninibago yung katawan ko. Pero may mga bagay kasing hindi mapaliwanag na ganung pakiramdam ba. So yun ang na-experience ko, sir. May narinig mo kayo, pero bata. Bata ka. Parang bata sa ko. Oo, may narinig nga ako. Banda rito sa harap ng bahay. Kaya mo siya. Baka naghahanap lang ng candy yun. Pero ano kasi dyan. Haunted house yan. Contractor kasi dyan. Mga contracted man lang. Kahit ito bang itong tapat na to, Oo, mga may construction. narinig ako. May narinig mo ba? Narinig ko rin. Mm. Kasi may bata dyan kasi mga contractor dyan. Mm. Dapat pinapakita mo rin yan sa video. So yun, sir, balik tayo dun. Kumbaga, sa nangyaring yun, yung bahay na yun, para bang hindi naman siya mabigat, basta nakakaramdam ka lang Din, ng may pakaramdam din ako dun eh. Pero syempre, number hindi one, maganda. ayoko namang na yun, ayoko indahin. Oo. Syempre, number one, nagpunta ako doon para ipag-pray yung mama niya eh. Dahil may karamdaman. May karamdaman nung panahon yun eh. At nagpunta ako doon, hindi ko naman sila ininda. Ayoko rin hindi indahin sila kung sino ba man yung mga nilalang na yan. Syempre, dala-dala natin ang makapangyarihan eh, ang pangalan ng Panginoong Jesus eh. Kaya hindi ako natakot hindi ako nakaramdam ng takot. Ang problema nga lang, yung sila na mismo, naiwan sila. Bali, ang kakamatay lang din ang nanay niya. So, bali, ang naipag-pray natin, ang ilang linggo na bawian ng buhay. Ano yun, sir? Yun sa mga ganun kasi, Diyos na nagtakda nun. Yun na yung araw niya. Siguro, ang pinakamagandang nangyari lang siguro, nakaabot ng Lord. Nakaabot sa Diyos sa kanya para mailigtas. Na ipag-pray natin. Siyempre, hindi naman, Biyaya pa rin. hindi naman ko naman hawak ang kagalingan. Hindi ko naman talaga, porkit ako na Si Lord lang talaga. ako pa ang magiging susi para gumaling sa inyo. Tama. Wala akong kapangyarihan. Ang kagandahan nun, nakaabot ng Lord na ipag-pray at nakatanggap siguro ng mga oras na yun. Yun, saka sa mapalad lang, hanggang doon na talagang Buhay niya. ng mama niya. Ilang linggo rin siyang nakapasok dahil sa apekto ng pagbabantay niya, pinantay ang mama niya. Oo. Ganun talaga, sir. Siya nakapasok. So bali, ang ito na yung para sa kwentong paikli na natin ang kwento. Naiwan yung kapatid niya. Bali, tatlo sila magkakapatid. Tuwing alas 6 daw pala, may habit sila. Alas 6 ng gabi. Nagpipray sila. Ano sila? Catholic. Nagnonobe na, ganun. Laking nun eh. May panyo sila. Ang laking Psalms 91. Laki. Laki doon. Hindi ko malimutan yung Pinaka nakalagay. Psalms 91, protection yun eh. Psalms 91. Lahat ng, yung verse na yun ang nalalaman. Yun Parang sa nakalagay. umaga, sa gabi, Yun ang- nor flies nor days. Yung parang Yun ang nilalaman ng panyo. Laki. So balik, ang habit nila, kahit yung boy pa nanay nila, nagpipray na sila ng alas 6 ng gabi. Sakto pala, nasa workshop, ito kasama ko. Nung nag-text na lang sa kanya, ang alam niyo yung text sa kanya, masusunog na yung bahay nila. May setup sila sa bahay. Malalaking kandila, may bulaklak, at yung Bible. Nakakuha niyo yung Oo, sa parang nasa ang gitna nila, gitna. ang gitna nito, yung malalaking kandila. Habang ang nasa gilid ay bulaklak. At yung nasa kabilang kaliwa, Bible. Ito na yung medyo creepy sa nangyari. Nagulat na lang yung kasamahan ko na nag-chat sa kanya through messenger na masusunog daw yung bahay nila. Siyempre, yung kasamahan ko nasa work pa, nataranta na siya. Ano ba nangyari? Inaala sa kanya. So bali, ang ginawa niya, napauwi siya ng maaga para alamin siyempre, emergency yun. Pagdating niya doon, hindi naman totally
nangyari is nang nasunog yan. Naagapan naman. Pero nakapagtataka nito, napakalayo ng Bible. May paliwanag lang natin kanina, nasa kaliwa. Dapat daw ang unang nasunog doon, ang pinakamalapit yung bulaklak. Dahil yung bulaklak ang pinakamalapit sa Sa kandila. At yung Bible, may distansya siya mula doon sa kandila. Ang nakapagtataka dito, kitang-kita nila, tumalon yung apoy. Yung Tumalon yung apoy na nanggaling sa kandila, doon Sa para Bible. sunugin yung Bible. So, parang, Pero dahil makapangyarihan ng Bible, ang nasunog lang yung pinaka-cover lang. Cover lang ng Bible. Hindi nasunog yung pinakapangkalahatan. Kasi ang salita ng Diyos, buhay yan eh. At hindi nagmamaliw kailanman. Ngayon, may Hindi na napansin lang ako. Ang napansin ko sa kwentong to. Ako sir, hindi siya nagmamarunong o ano. Pero tingin ko sir, kailangan i-deliverance yung bahay na yun. Kasi bakit sir? Unang-una, yung nangyari kasing pagkasunog na yun, na sa pinapaliwanag mo sir, hindi naman dapat mangyari pero napangyari. Sa tingin ko sir, meron yun doon, may entity sa loob ng bahay niya. Try ko i-convince siya na kung pwede may pag-pray ang bahay nila sa susunod natin pagbabalik para sa gayon is maiyan natin. Hindi ko rin sa kanya, nai-offer ko na yun kasong problema, alam ko ang dami natin mga pinuntahan at naging busy rin. Oo. Nung in-offer niya ng ipag-pray yun, alam ko nagkaroon tayo ng mga ng mga lakad. Kaya parang nawala na rin sa isip ko at parang hindi ko na masyado na priority. Na dapat sasabihin ko nga sa'yo, napuntahan natin para mag-pray. Oo. Kasi importante kasi na ang isang bahay nadi-deliverance. Kasi yung mga ganun sir, hindi normal yun yung mga ganun. Maring ang isip lang ng mga nanonood sa atin, maring sabihin nila na ay, ano lang yun. Kumbaga, hindi naman totoo yan. Nagkataon lang na ganun yung mga pangyari. Kailangan kasi sir, yung i-deliverance talaga yung bahay. Kasi hindi normal yung mga ganun. So, tapos nun sir, nung nabalita tayo, may nangyari pa ba dun? Wala naman, hindi na yun, pero nakakatakot lang. Doon sa bahay, Siyempre, wala totoo nang sa nangyari sunog pa. Nadadami pa yung kapitbahay nila. Malaking trahedya pa, diba? saan ka nga dito? Parang may Kumbaga, namatay yung mama niya bago may dumating pang panibago. Hindi naman at least kahit pa paano napigilan naman. Yun naman ang kagandaan. So, grabe rin yung kwentong yun, nakakatakot. ikaw ba naman isipin mo, apoy, no? Tumalon siya pag ganito sa Malun. Dapat may mas malapit na masusunog dun. Oo. Hindi, tsaka ang pinaka nangyari, yun lang yung nasunog. Hindi Pero tingnan mo, Deliverance hindi naman natumba yung Yung hindi natumba yung kandila. kandila. nakaganto pa Hindi rin rin siya. nasunog yung bulaklak. Hindi nasunog yung bulaklak. Ang nasunog lang yung Bible. Oo, tumalon nga raw eh. So, medyo mabigat nga. Hindi normal yun. Yun, kailangan. Kapag ganun lang yung kandila, no? Parang may alam mo kung isang gantuan lang. Yung deliverance kasi sir, yun yung method para mapaalis yung spiritong meron dun. Pero, napakadelikado nun sir. Kasi yung deliverance, kailangan yung taong nag-deliverance dun sa na yun is dun sa isang certain na bahay o area, dapat talaga yung yun sir, nagpa-fasting yun, tsaka nagpe-pray talaga Prayer and fasting. para hindi siya makilala nung demon Entity. ng entity yun. Kaya nakakatakot talaga. May mga kwento rin sa akin yan na mga ganyan. Kagaya nung meron ako na experience din yung dun lang sa may San Antonio, sa may atin din. Yung bahay nila nanay tsaka ni tatay yung naka-wheelchair. Yung pinupuntahan din natin para ipag-pray. So nangyari kasi doon, yung bahay daw nila, may namamato daw ng gamit. So pinuntahan ko yung lugar na yun. Tapos yun, nag-execute kami ng deliverance doon. Pero nakakatakot kasi hindi basta-basta nag-deliverance. Pero yun lang ang nag-experience ko kasi sumama lang ako doon sa nagde-deliverance. Kumbaga, doon lang ako, titingnan ko talaga kung paano ginagawa. Pero nakakatakot sir, yung pag ang bahay mo ikulob, tapos yung wala masyadong sinag ng araw. Napaka-creepy nung ganun. So hindi natin alam yung mga mangyayari kung sakaling ganun yung area. Nawala-wala ng araw nun, nung hindi na raw naulit yun, nung simula daw nagkaroon sila ng mga aso, mga Shih Tzu, tsaka mga manok. Yung mga hayop kasi parang mga Tsaka pusa, guardian yun. nagkaroon sila ng balaga. Siguro nabulabog, pero number one prayer nila, nag-pray na sila eh. Parang ang prayer nila, in Jesus name, malis kayo dito at hindi kayo taga rito. Kami dapat ang dominante dito sa bahay nito. Kasi syempre, mga entity sila. Simula ng prayer na yon, siguro sa araw-araw nila prayer na yun, umalis yung entity yun. Hindi na muli bumalik.
Pangalawa nga, yung may mga alaga na silang hayop na nandun, na kung saan parang siguro nabubulabog din sila. Diba, syempre mga aso, pusa yun. Kasi nakakakita yan mga yan. Nakakita yung mga nila, ano na yun eh. Hindi natin nakikita ng ating mga mata. So yun nga, matitip naman natin sa ating mga ka-shekels kapag nakakaranas kayo ng mga ganyan o nakakaramdam kayo. Number 1 dyan, mag-pray. Tsaka lagi niyong basahin yung Hebrews 9:15. Sabi niya, yung blood ni Jesus is protected sa mga bahay na to, sa lupang ito, at sa kung ano pa man. Protektado yan dahil makapangyarihan ang banal na dugo ng Diyos. Kaya grabing kilabot, pero alam mo sir, ang kagandahan nun, isang biyaya pa rin yun na naramdaman nilang may ganun at may sagutan Diyos kung paano aalisin yun. So yun sir, maraming salamat sa yung pagbabahagi ngayong gabi. Meron pa bang Maraming pasalamat dahil sa kanyang bahaging ito. meron pa ba tayong mga gustong natin sir? Sabihin pa? Sa ngayon wala naman. Pero sa mga susunod nating video, itatampo ko pa rin yung patungkol pa rin sa kanya kasi nagbigay pa rin siya ng pandagdag. Pero ibang kwento na ulit to. Ibang ano na to. Tsaka I hope ma-video natin sa ating mga ka-shekels yung lugar. Oo, Yung parang maganda-ganda. Sana pumayag, magpaalam tayo ulit. Punta natin. Para mismong siya yung makausap natin. Mukhang sa ano yan, pangyayari. mukhang kapanipanilig yan. Meron pang susunod na kwento. Siyempre sir, may mga adventure tayo eh. Kaya nga hindi mawawala yan sa ating mga susunod pang episode. So mga ka-shekels, maraming salamat sa inyo ngayong gabi. At salamat dahil hanggang sa dulo ng video ito ay nakaabot kayo. Huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel muli. Ito si Boy Patatas at isang nakapanghihilakbot na gabi sa inyong lahat. Bye-bye!